Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So pag-usapan natin yung kabastusan ni Quezon City 4th District Representative Bong Sontay, yung kapatid ni actress Ann Curtis, mga kababayan, na si Jasmine. Nag-react na rin. Ayan mga kababayan, disgusting. Sabi po ni actress Jasmine Curtis Smith, sabi po niya sa kanyang post sa X, respectfully, Bong Sontay, what on earth? Bakit ganun ang thinking? Happy National Women's Month. Disgusting, sabi po ni Jasmine. Talagang disgusting mga kababayan ang naging pananalita. Nakakahiya mga kababayan ang isang congressman na magsalita ng ganon. Sabi nga natin, manang-mana talaga sa idol nilang bastos. At ngayon proud mga kababayan si Sontay na endorse si Sara Duterte for President sa 2028. Ayan. Sontay through support for VP Sara 2028 presidential bid. She was the only candidate niya. He was willing to back at this stage. Talaga pag magka-uuri mga kababayan ang kulay. Pare-parehas kasi nabulok mga kababayan ng pagkatao. Birds of the same feather talaga po. Flock together. Ngayon, pati si actress and host, TV host Ami Perez, nag-react na rin po. Ayan. Basic respect for women involves recognizing their inherent dignity, equality, and agency as human beings, not just polite courtesy. It requires active listening, valuing their opinions, ensuring their safety from objectification or harassment, sabi po ni Ami Perez. Hindi niya ito usapin kung kakamping o DDS ka o uniteam ka. Ang point ay may babae na nababastos sa isip at salita. Tanong lang, ikaw gusto mo ba na yung nanay mo, ate mo, tita mo at pinsan mo na babae ay pag-isipan ng ganon? Huwag nating piliting maging tama ang isang mali. Correct mga kababayan. Iwan ko kung ano yung reaksyon ng kanyang asawa. Ano kaya't pag nasaan din natin yung kanyang asawa at anak? Ano mapifeel nitong si Sontay mga kababayan? Kung tayo magsabi ng ganon na kabastusan laban sa kanyang asawa, sa kanyang nanay at sa kanyang anak, kung may anak siyang babae, bastusin din natin ng ganon. Ano kaya ang mapifeel nitong si Congressman Sontay ng Quezon City? Di ba mga kababayan? Kaya sabi nga natin mga kababayan, itong si Sontay, somebody from the members ng Congress should file an ethics complaint laban sa taong ito. Hindi ito bagay tawaging honorable congressman. Di ba po mga kababayan? Dapat itong ikahiya ng mga taga 4th District ng Quezon City. At mabuti naman, nag-react agad yung city government, yung mayor. Kinundi na niya ang pag-ugali ng kanilang congressman, mga kababayan. So ito yung bastos imagination defense ni Sontay para sa kanyang idol na isa ding bastos at masama ang ugali, si Sara Duterte. Bagay nga sila mga kababayan na magsama-sama. So ang pagtatanggol mga kababayan ni Sontay kay Sara Duterte gamit ang bastos o lewd analogy, lewd Ann Curtis analogy. Hindi lang po ito bastos. Ito po ay legally untenable, constitutionally dangerous mga kababayan. At pagpapakita lamang ng maling pagkaunawa ng taong ito sa accountability ng isang mataas na opisyal tulad ni Sara Duterte. Malinaw po ito mga kababayan na legal collapse disguised as analogy. Ito po ay isang irrelevant, misogynistic, saka legally void. Ginamit nitong bastos na si Sontay ang isa po mga kababayan na hypothetical tungkol kay actress Ann Curtis na kung siya raw mga kababayan ay nagkaroon ng desire sa imahinasyon, hindi daw siya maaring kasuhan dahil ito ay nasa isip lamang. So sabi ni Sontay, ito pakinggan natin yung kanyang kabastusan mga kababayan. And lastly, alam mo yung minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na... May desire daw siya. I-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Tindi, pero, manyak. Hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh.
Thank you very much, Madam Chair. Tanong natin, kumusta naman yung asawa niya? Ano kaya pakiramdam ng asawa niya? Siguro nanliliit na ngayon, pati mga anak niya. Ewan ko kung proud pa yung kanyang mga anak sa ganitong pag-ugali ng kanilang tatay na isa pang congressman. Di ba po mga kababayan? Nakakasuka ang ugali ni Bong Suntay mga kababayan. Tapos ang tawag sa kanya, honorable. Hindi ka bagay na maging honorable. So ginamit niya yung analogy para sabihin mga kababayan, para idepensa si Sara sa naging payag nito na ini-imagine niya ang ulo ng ating Pangulong tanggalin. At yung pagbanggit ng assassin mga kababayan din sa pagbabanta sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez ay imahinasyon lang din daw mga kababayan, sabi ni Suntay. So ang legal problem number 1 dito mga kababayan ay false equivalence. Unang-una mga kababayan, ang private sexual thought ng isang tao, hindi po siya katumbas ng isang violent political statement ng isa pong constitutional officer. Ang Vice Presidente may mandato po, impluensya at access sa state machinery sa symbolic authority. Sa constitutional law mga kababayan, kahit hindi tayo abogado, sa ating pagre-research, madali lang naman pong i-google. Hindi pwede pong i-equate ang private fantasy sa public utterance ng isang mataas na opisyal. Tama po. Ano pa ang legal problem nito mga kababayan? Pangalawa, irrelevant po yung analogy ni Suntay. Kasi po sa impeachment proceedings, ang standard po, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, tulad ng naririnig natin doon sa diskurso ng Justice Panel, and other crimes. Hindi po sexual imagination, hypotheticals tulad ng imahinasyong punong-puno ng pagnanasa nitong si Suntay. So ang paggamit ng ganitong analogy mga kababayan, wala siyang probative value. Hindi man po ito ebidensya. Hindi man siya legal argument. Rhetorical smoke lang siya mga kababayan. So itong joke, imagination defense, legally weak mga kababayan. May nang argumento, may nang depensa. Kasi po, ang public official liability, iba siya mga kababayan. Ialam naman po natin sa ilalim ng ating konstitusyon, ang Vice Presidente, impeachable officer po siya. Ang kanyang oath, protektahan at ipagtanggol ang konstitusyon. So kapag ang isang public officer nagbibitiw ng mga pahayag na maaaring mag-incite mga kababayan ng biolensya, mag-destabilize ng constitutional order, magbanta sa safety ng isang constitutional officer tulad ng ginawa niya sa ating Pangulo, may jurisprudence mga kababayan na nagsasabing ang free speech ng mga public officials mas mataas po yung responsibility at threshold dahil sa kanilang influence. Madaling sabi mga kababayan, ang freedom of speech hindi katumbas po ng freedom from accountability. Ngayon dito tayo sa grave threat and inciting to sedition context. Kahit po hindi na isa katuparan yung pagbabanta ni Sara, ang batas ay kumikilala sa intent, sa context at capacity. Ang Vice Presidente po ay hindi isang powerless citizen na hindi niya kayang gawin. Ang kanyang mga salita ay may operational implication. Kaya po, yung depensa na wala naman anyang ginawa, hindi po sapat kung ang issue ay betrayal o public trust. Kasi po mga kababayan, yung standard dito ay political and constitutional accountability. Hindi lamang po penal conviction. Tama po mga kababayan yung ating mga puntos. So ang betrayal of public trust mga kababayan, isa siyang lowest but broadest standard. So sa impeachment law, ito pong betrayal of public trust, hindi kailangan na kriminal na hatol. Ito po mga kababayan ay sumasaklaw sa conduct grossly inconsistent with the oath of office. Tulad ng pinaliwanag po ni Attorney and Manila Congressman Joel Chua.
Ito ay abuse of influence. Ito ay acts that erode in institutional integrity. Tama po? Kasi po, kung ang isang mataas na opisyal ay nagbibiro tungkol sa pagpatay sa Pangulo, pero sinabi nga niya po na no joke, no joke, ang depensa po ay imagination nga lang. Tulad ng gustong paniwalaan natin ni Sontay, hindi ba malinaw na gross irresponsibility po ito? Hindi po kailangan na may aktual na assassin. Pero sabi nga niya, may kinontrata na daw siya. So, dapat yon mga kababayan, during the trial, ma-identify natin kung sino yung kinontrata ni Sarah. Di ba? So, hindi kailangan po ang aktual na assassin para masabing may recklessness. Ngayon, ang paggamit ni Sontay, mga kababayan, ng sexualized narrative kay actress Ann Curtis sa isa pong official hearing, may dalawang epekto po siya, mga kababayan. Una, institutional degradation. Kasi po ang Kongreso ay isang forum ng constitutional accountability. Hindi po siya entablado ng mga kabastosang kwento. Pangalawa, cultural continuity, mga kababayan. Maraming mga netizens ang nagkumpara ng estilo ni Digong na mga bastos na pagbibiro. Tapos, pag kinestyon, joke lang. Iba po? So, ang problema kapag ang joke defense ay paulit-ulit, mga kababayan, ang ginagamit para umiwas sa pananagutan, nagiging pattern na siya ng evasion para makalusot, mga kababayan. Ginawa po ni Sontay, diversion po sa real issue. Kasi po, mga kababayan, yung impeachment ay nakasentro po siya, mga kababayan, sa alleged misuse ng confidential funds, yung possible abuse of discretion at accountability of public office. So, sa halip na sagutin yung financial trail, audit issues, saka constitutional questions, inilipat po ang usapan sa alleged suhulan, political conspiracy, at saka emotional theatrics. So makikita natin yung mga kaganapan, malinaw na classic diversionary tactic, mga kababayan. Ang impeachment po ay evidence-based. Hindi dapat po nililihis. Kasi po, public office is a public trust. Lagi nating naririnig. Article 11 po siya. Section 1 ng ating 1987 Constitution. Napakalinaw po. Public office is a public trust. So, ang public trust dapat nating linawin ay hindi po siya compatible sa violent hyperbole, careless political threats tulad ng ginagawa po ng mga Duterte, sexualized analogies sa isang official proceedings tulad ng ginagawang hearing sa Kongreso. So kapag ang depensa, mga kababayan, ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno nakasalalay sa nag-i-imagine lang, ito yung mas malaking tanong, mga kababayan. May sapat bang sense of constitutional gravity? Malinaw po ang legal record, mga kababayan. Private thought ay hindi po siya public utterance ng isang impeachable officer. Ang joke defense po, hindi po siya constitutional immunity. Imagination is not automatic absolution. At saka ang loyalty is not a legal argument. So ang public office, mga kababayan, ay may dangal. Kung ang depensa po ay umiikot sa pagnanasa at biro, hindi lang po ito legal weakness. Malinaw po ito na kawalan ng respeto sa ating institusyon at sa ating mga kababayan. Yung ginawa po ni Sontay. Kaya sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, I urge Congressman Boy Sontay to apologize for the inappropriate remarks that he made at a recent House Committee hearing. We call on Congressman Sontay to take full responsibility for his remarks, issue a proper apology, and conduct himself with the dignity that his office and our city demand. Our people deserve no less. Yan, mga kababayan, yung matigas na statement ni Mayor Belmonte ng Quezon City. Ayan lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.